Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Ito po ang aming gospel reflection, coffee time with God. Ito ang aming example kung ano yung tinuro ng diocese, how we can conduct the group gospel reflection. Group gospel reflection, synodal way. Okay, sige. So let's start with our prayer. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. 6 days before Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. They gave a dinner for him there, and Martha served, while Lazarus was one of those reclining at table with him. Mary took a liter of costly perfumed oil, made from genuine aromatic nard, and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair. The house was filled with the fragrance of the oil. Then Judas the Iscariot, one of his disciples, and the one who would betray him, said, "Why was this oil not sold for 300 days' wages and given to the poor?" He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief and held the money bag and used to steal the contributions. So Jesus said, "Leave her alone. Let her keep this for the day of my burial. You always have the poor with you, but you do not always have me." The large crowd of the Jews found out that he was there and came, not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. And the chief priests plotted to kill Lazarus too, because many of the Jews were turning away and believing in Jesus because of him. The Gospel of the Lord. Praise to you, to you, Lord Jesus Christ. Okay, ang first part ay yung ating personal reflection on the gospel. Ano ang napili mong word or phrase? Sa akin is costly. So bakit costly? Titingnan natin dito sa verse. So ito kasi si Mary na kapatid ni Martha and Lazarus, tama? Ang napansin ko dito, dahil sa tiwala at pagmamahal niya no, sa ginawa ni o utang na loob niya kay Jesus na ginawa sa kapatid niya, costly oil ang pinahid sa paa niya. Imaginein mo na, pero matitingnan mo dito, costly, ibig sabihin mahal na perfume. Saan nilagay? Sa paa. Hindi ba yung perfume dito natin nilalagay, di ba? So, ibig sabihin yung tayo nga, maghuhugas ka lang ng paa eh.
peperfuman mo ba yun ng mamahalin? So, ibig sabihin, ganun siya kamahal, no? Talagang dedicated siya kay Jesus. So, yun yung napansin ko na pagka mahal na mahal mo yung isang tao na ganun, yung talagang binibigay mo, yung pinaka-expensive, wala kang pakialam. No? Basta na ano ka dun sa taong yun, Mm, na bighani o something na may nagawa siya sa iyo na yeah. talagang sobrang grateful ka sa kanya. Mm. So hindi ka nanghihinayang nagamitan mo siya ng expensive oil. Oh, parang ang doon sa sinasabi mo, yung costly refers to where you want to put it most. Mm-mm. Parang sabi mo nga, si Jesus ang bumuhay doon sa kapatid nila. And because of that, siguro, na niwala si Mary kay Jesus. So sobrang halaga ang binibigay niya kay Jesus, and that matches kung ano naman pwedeng i-offer ni Mary kay Jesus. So yun yung parang message doon. If you love a person so much, you are willing to give everything to that person. Okay. Ako naman, ang napili ko, dalawang beses niyang binanggit yan. So yung isa, you always have the poor. Yung isa, you do not always have me. So these are two entity na parang ito ang pinagbubuhusan ng kanyang um, value, yung pinahalagahan. So dito, yung isa nagbibigay ng um, mataas na priority rin si sino yun? Si Judas, ang mataas na priority niya na paglaanan natin ng ating mga treasure ay yung mga may hirap. Tama rin naman, ano? Kasi inutos din natin Panginoon yun eh. Love your Poor. love the poor, love the poor. Bigyan ng preferential privilege ang poor. Pero sabi nga ako, you do not always have me, sabi ni Jesus. Yan naman ang binigyan ng high value ni Mary. Kaya yung kanyang treasure, dun niya inilagay. So, ang nakikita ko rito, sa'yo, yung treasure can be time. Time is also treasure. Yung treasure can also be yung iyong talent or yung money. That is the treasure. So ang dito, ang sabi ni Jesus, ang si Mary, hayaan mo siya kasi binigyan niya ng malaking value ako kesa sa may hirap. Ako naman, you do not always have me. But the poor, you always have them. Ayun yung ano ko. So, always have. Always have. Talaga naman dapat tulungan yung poor. Kaya lang sabi dito, bakit sinabi? Sinabi ni God na ako, minsan mo lang ako Hindi mo lagi. makakasama. Oo. Actually, So, hindi mo lagi. yeah. So, the mere fact na sinabing hindi ako lagi, no? Ibig sabihin, parang ano yun eh, sa'yo na, bakit niya nasabi yun? There's an important message na parang sinasabi dito na, bakit niya sinabi yun? Siya talaga si Kristo, na meron talaga siyang um, gagawin dito sa mundong ito na minsan lang niya gagawin. So dapat sa akin kayo mag-concentrate.
Parang ganun. So, kaya nga sinabi niya na si Mary is doing the right thing, di ba? Parang sinabi niya ganun. Kaya nga nung sinabi niyang, you do not always have me, mawawala siya eh. Di ba yung time na yon? Kaya lang sila, during that time, hindi nila alam yon eh. No, hindi nila alam na si Jesus, like lalo na si Judas, hindi niya alam talaga na siya yung Savior, na mako-crucify siya, God will forbid, di Oo. ba? Alam mo, So, parang ang sinasabi niya, darating ang time mawawala ako. yeah. As long as I am here, gawin mo na lahat ng pwede mong magawa. Sa akin. Oo, Okay, no, di ba? Okay, Oo. ayan, naliwanagan ako ron. So anyway, Sige. yun ang mas na-pick up ko. So anyway, ano ngayon ang message ni Jesus sa atin? Ikaw. Okay. Ako, ang parang nakita ko, parang magkadugtong. Mm-mm. Yung sinasabi mo, costly. That means something of great value. Yes. So, ano yung something of great value sa'yo? Pwedeng time, pwedeng yung talagang treasure, material things, pwede yung talent. Ang choice, ito naman yung parang na-pick up ko sa gospel, my personal reflection. Saan mo yan ilalagay if you have the choice? Mm. So, yan, si Mary has shown us the example. Si Mary, inilagay niya yung costly or things of great value sa ating Panginoon. Kanina pinag-uusapan natin, di ba? Sabi natin, kung meron kang great value, to whom or to where will you give that great value? Buong-buo, pwede mo ibigay lahat. Yan. Is it to the poor, which you always have, or is it to Jesus, which you do not always have? Kanina sabi natin, posible, sinabi ni Jesus yan, because the time will come that I will no longer be with you. Yes. Yes. Okay. So, yun ang aking kuwan, ano? Parang tayo ay pinag-iisip Mm-mm. ng ating Panginoon. Saan mo ilalagay yung iyong things of great value? So, ako naman, sa akin, ang nakuha ko dito yung message ni God na we will not always have Him, Oh, no, okay. in our lives. What do you mean not always have Him? Parang yung binibigyan tayo na, like, kunyari nagkasala tayo, no, di ba? Binibigyan tayo ng chance to go back to Him. Para pag kukunin na tayo ni God sa mamatay, kukunin na tayo, mamamatay na tayo, binigyan niya tayo ng chance. I am here. No, umingi ka na ng tawad kung nagkasala ka, kailangan ka magbago. Ayaw natin eh. O di wala na. Di ba? Okay. So, Dagdag pa sa akin, oo. baka trinetreasure mo yung iyong pride. Di ba? Sabi, Oo. ibigay mo na sa akin yung Yan. pride mo. Totoo. So, talagang nangungusap siya na bumaba ka na ng pride mo. No, nga, no? Kasi, Dagdag din oo, yun. di Yes, ba? yes. Nakakaano parang talagang kumakatok siya sa puso natin na andito ko, sige, humingi ka na ng tawad o kung gusto mo nang magbago ka na. Dahil nandito na ako. Sabi nga, si God, di ba? Sabi niya, we have our choice. Yan, di ba? Yung sinasabi mo na, ano yung sabi ng pari doon na, where you are, it is your choice. It is because of your choices. Yes. Hindi tayo pinipilit ni God. Kaya alam niyo nakakatuwa. Pag nasa langit ka, talagang mahal mo si God. Di ba ikaw? Ako yung asawa ko. Ayoko siyang maging asawa dahil pinikot ko siya o meron lang siyang gusto sa akin na kunyari kayamanan or something. Pero gusto ko siya
na minahal niya ako kasi talagang mahal niya ako, whoever I am, whatever I have, as a person. Si God ganun din. Na gusto niya na makakasama ko kayo, pero kaya ang dami nating test. Yun. So, Okay. ang ganda nitong passage na to, Oo. na para tayo talagang, eto na yung Lent kasi to no? This is the time that we can ask God Oo. for forgiveness, to repent if we ever have sinned against Him, and to continue the good things that we do for Him. And lastly, to be able to choose, no, between God and the world. Yun. Okay. So, kaya pala, now I realize, sa ating kapihan, example ko lang sa ating kapihan, yung ating kapihan is 1 hour. Ito yung we are with the poor, with the broken-hearted, with the persecuted, with those who are separated from the world. Parang out of touch sila. Walang walang community, walang family where they can feel they are being loved. So ito yung mga kasama natin. So parang ito ang representation ng poor sa gospel, di ba? Now, we are spending 1 hour with them. Pero sa atin, di ba, bakit ba natin pinili that we have 2 hours with the spiritual activity? Or, yung sa ating ginagawa sa 2 hours is more on the gospel reflection, reflecting on the Word of God. Mas marami kaming inilagay doon sa Time. salita ng Diyos. And now, we can truly feel na hindi kami napapagod, hindi kami nagrereklamo, tuloy-tuloy, hindi napapagod. And who do you think would, saan mo ano yan kung ganun ang nangyayari sa atin? Saan mo anong tawag doon? Really? Para sa manggagaling yon, lakas na yon, di ba? Kasi ang mission ng kapihan is to be with them, to listen to them, itong mga sinasabi ng mga poor. So kami naman, while we are with them, binibigay namin ang aming sarili sa kanila, Jesus is pouring out graces while we are with Him as we reflect on His words. Natututunan natin lahat ng mga mahalaga sa atin, nare-realize natin, nadidiscover natin lahat. So yun ang parang nakikita ko na totoo ang sinasabi ng ating Panginoon, that invest more in me because you do not always have me. Yan. Yan. So, parang rob the opportunity. Yes, grab the opportunity. Example, kunyari, merong di ba? Kunyari, merong party, tapos merong activity sa simbahan, lalo na importante ka doon. Saan ka ngayon pupunta? Yan yung mga choices na talagang, Oo nga. Lord, saan ba talaga ako? Saan mo ako gusto dalhin? Kaya nga nung sinabi niyang, you do not always have me, mawawala siya Di ba yung time na yon? Kaya lang sila, during that time, hindi nila alam yon No, hindi nila alam na si Jesus, like lalo na si Judas, hindi niya alam talaga na siya yung Savior, na mako-crucify siya, God will forgive, di ba? Alam mo, So, parang ang sinasabi niya, darating ang time mawawala ako. yeah. As long as I am here, gawin mo na lahat ng pwede mong magawa. Sa akin. Oo, Okay, no, di ba? Okay, ayan, naliwanagan ako ron. So anyway, Sige. yun ang mas na-pick up ko.
Anyway, ano ngayon ang message ni Jesus sa atin? Ikaw. Okay. Ako, ang parang nakita ko, parang magkadugtong. Mm-mm. Yung sinasabi mo, costly. That means something of great value. Yes. So, ano yung something of great value sa'yo? Pwedeng time, pwedeng yung talagang treasure, material things, pwede yung talent. So, yun yung ano na yun. And ang choice, ito naman yung parang na pick up ko sa gospel, my personal reflection. Saan mo yan ilalagay if you have the choice? Mm. So, yan. Si Mary has shown us the example. Si Mary, inilagay niya yung costly or things of great value sa ating Panginoon. Kanina pinag-uusapan natin, di ba? Sabi natin, kung meron kang great value, to whom or to where will you give that great value? Buong buo, pwede mo ibigay lahat. Yan. Is it to the poor, which you always have, or is it to Jesus, which you do not always have? Kanina sabi natin, posible, sinabi ni Jesus yan, because the time will come that I will no longer be with you. Yes. Yes. Okay. So, yun ang aking kuwan, ano. Parang tayo ay pinag-iisip Mm-mm. ng ating Panginoon. Saan mo ilalagay yung iyong things of great value? Yeah. Okay, so yung third part, ito yung sinasabi, ano ngayon ang message? Because of Message. that, ano ang message sa atin ng ating Panginoon in our present situation? Di ba? So parang pumunta na ngayon yung gospel sa atin, sa ating actual na activities. Ako, nakikita ko yung ating kapihan. So binigyan natin ng treasure yung pagsisilbi sa mga mahihirap, sa mga persecuted, sa mga alone, sa mga may pinagdadaanan na kahirapan sa buhay. Yun yung pwede natin pagbigyan. Pero binigyan natin siya ng kapraso, pero we give more to the activity na kung saan tayo ay mapapalapit sa ating Panginoon. We put more time, 2 hours nga, sa pagninilay sa salita ng Diyos. Diba? So, tayo, dahil doon, ano ang ibinalik niya ng ating Panginoon sa atin? Una, yung biyaya para tayo ay manatili sa passion, sa nag-aalab yung ating pagsisilbi because we give more value sa ating Panginoong Jesus. Yun, di ba? So, nakikita natin how God really works in our life. Ang nakuha ko dito yung message ni God na we will not always have Him, Oh, okay. no, in our lives. What do you mean not always have Him? Parang yung binibigyan tayo na, like, kunyari nagkasala tayo, no, di ba? Binibigyan tayo ng chance to go back to Him. Para pag kukunin na tayo ni God sa mamatay, kukunin na tayo, mamamatay na tayo, binigyan niya tayo ng chance. I am here. No, umingi ka na ng tawad kung nagkasala ka, kailangan ka magbago. Ayaw natin eh. O di wala na. Diba? Okay. So, Dagdag pa sa akin, oo. baka trinetreasure mo yung iyong pride. Diba? Sabi, Oo, oo. ibigay mo na sa akin yung Yan, pride mo. totoo. So, talagang nangungusap siya na bumaba ka na ng pride mo. No, nga, no? Kasi, Dagdag din oo, yun. di Yes, ba? yes.
parang talagang kumakatok siya sa puso natin na andito ko, sige, humingi ka na ng tawad o kung gusto mo nang magbago ka na. Dahil nandito na ako. Sabi nga, si God, di ba? Sabi niya, we have our choice. Yan, di ba? Yung sinasabi mo na, ano yung sabi ng pari doon na, where you are, it is your choice. It is because of your choices. Yes. Hindi tayo pinipilit ni God. Kaya alam niyo, nakakatuwa. Pag nasa langit ka, talagang mahal mo si God. Di ba ikaw? Ako yung asawa ko. Ayoko siyang maging asawa dahil pinikot ko siya o meron lang siyang gusto sa akin na kunyari kayamanan or something. Pero gusto ko siya na minahal niya ako kasi talagang mahal niya ako whoever I am, whatever I have, as a person. Si God ganun din. Na gusto niya na makakasama ko kayo pero kaya ang dami nating test. Yun. So, Okay. ang ganda nitong passage na to, Oo. na para tayo talagang, eto na yung Lent kasi to no? This is the time that we can ask God for forgiveness, to repent if we ever have sinned against Him, and to continue the good things that we do for Him. And lastly, to be able to choose between God and the world. So yun ang parang nakikita ko na totoo ang sinasabi ng ating Panginoon, that invest more in me because you do not always have me. Yan. Yan. So parang rob the opportunity. Yes, grab the opportunity. Example, kunyari, merong di ba? Kunyari, merong party, tapos merong activity sa simbahan, lalo na importante ka doon. Saan ka ngayon pupunta? Yan yung mga choices na talagang, Oo nga. Lord, saan ba talaga ako? Saan mo ako gusto dalhin? Alam nyo, ito kasi nangyayari sa atin, Kasi minsan may mga schedules kami. Siyempre gusto rin namin, family schedule yon. Tapos biglang nagkaroon ng schedule din sa simbahan. Alam naman ni Lord kung saan yung mabuti para sa iyo. So Lord, bahala ka na kung saan. Alam ni Lord, gusto namin sa family, pero meron kaming responsibility sa simbahan. So siyempre talagang pupunta rin kami sa simbahan. Dahil yung family, pwede ba malate tayo? Kaya pwede gano'n, no? Sa simbahan, hindi pwede. So parang mas pwedeng pakiusapan yung pamilya So pumunta na kami ngayon sa simbahan. Yun na yung napili namin. Pero alam ni Lord, gusto talaga namin sa pamilya, syempre. Alam mo ba? Inaayos ni Lord yon. Biglang, postpone yung meeting sa simbahan. O tingnan nyo, postpone yung meeting para maka-attend kami doon sa family namin. But, nakapasa kami sa test kay God. Kung merong scoreboard, nakapasa kami kasi ang pinili namin siya. Diba? Pero si God, sabi niya, trust me. No? I know that your family is, siyempre, family first. Pero di ba God first pa rin? Yan. And when we choose God first, God will be the one to choose our family first. Yes. Pag yan ang ginawa ni God, mas lagpas-lagpasan pa sa kabutihan. Amen. Yeah. No, God diba? So yun sana yung achieve natin, to trust God with all our heart, even for the sacrifices for our family. Kasi mas mahal ni God ang pamilya natin. Kesa tayo pantay-pantay, ano lang tayo, tao lang. Amen. So, yan. So, subukan ninyo. Try it. So that pagka tayo ay nagkita-kita na sa kapihan, we will be able to do the same. Amen. Okay. Okay, so see you tomorrow here in Coffee Time with God.